Kilala mo na ba si Eliseo na propeta ng Diyos? Sa video nating ito ay ating kilalanin kung sino ang sugo ng Diyos na si Eliseo. Si Elisha o Eliseo ang disipulo at naging tagapagmana ng kapangyarihan ni Elias. Ipinagpatuloy niya ang paglilingkod sa Diyos bilang propeta na tagahatid ng balita sa hari ng Israel. Siya ay anak ni Shaphat, isang mayamang nagmamay-ari ng malawak na lupain sa Abel-Mehola. Bago pa man naging propeta si Eliseo, ay naunang naging propeta ng Diyos si Elias. Sinabi noon ng Diyos kay Elias na hanapin niya si Eliseo dahil ito ang magiging kapalit niya sa pagiging propeta ng Diyos. Sa pagpunta ni Elias sa kinaroroonan ni Eliseo mula Sinai hanggang Damascus, ay nakita niya si Eliseo na nag-aararo gamit ang 12 pares ng toro. Kinuha niya ang kanyang balabal at ipinasuot ito kay Eliseo. Tinawag niya ito at sinabing sumunod sa kanya. Pagkatapos magpaalam sa mga magulang ay sumunod naman si Eliseo kay Elias at mula noon ay naging disipulo na siya ni Elias. Ito ay nakasaad sa Book of 1 Kings chapter 19 verses 19 to 21. Sinasabing si Elias ay naging kasakasama ni Eliseo nang aabot sa 8 taon at sa haba ng kanilang pinagsamahan ay itinuring na ni Elias na parang anak niya si Eliseo. Dumating ang panahon na si Elias ay lumisan nang siya ay tangayin ng isang umaapoy na karwahe at mga umaapoy na kabayo papunta sa langit. Bago pa man ito nangyari, ay nahiling na ni Eliseo na sa pagalis ni Elias ay ibahagi nito ang times 2 ng kapangyarihan ni Elias sa kanya. Ito naman ay pinagbigyan ni Elias ng kanyang iwan kay Eliseo ang kanyang balabal at nangyari nga ang kahilingan ni Eliseo. Pagkatapos nito ay marami ng kababalaghan ang ginawa ni Eliseo. Ngunit ang lahat ng ito ay ang Diyos ang may nais at si Eliseo ang kanyang ginagamit na kasangkapan. Ang pinakauna ay nakaya ni Eliseong hatiin ang umaagos na tubig ng ilog Jordan. Ginawa nitong dalisay ang dating maruming tubig sa Jericho na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng sakit ng mga tao. Ayon sa description sa Biblia, ay kalbo si Eliseo. Ito ay nakasaad sa Book of 2 Kings chapter 2 verses 23 to 34. Minsan, nang siya ay naglalakad mula Jericho papuntang Bethel, sa daan ay may mga kabataang lumabas mula sa bayan at kinantyawan nila si Eliseo. Tinawag nila itong kalbo, kaya siya nagalit at isinumpa ang mga batang ito. Mula sa gubat ay lumabas ang 2 babaeng oso at pinaglalapa ang mga bata. Sinabing umabot sa 42 bata ang nilapan ng mga osong ito. Tinulungan din niya ang pinagsanib na kaharian ng Israel, Edom at Juda laban sa mga Moabita nang ang mga ito ay walang mainom na tubig sa ilang. Doon ay nanalangin si Eliseo at ang tuyong batis ay napuno ng tubig na siyang ininom ng mga sundalo ng hukbo ng Israel, Juda at Edom. Sa isang okasyon naman ay tinulungan ni Eliseo ang isang biyuda para mabayaran nito ang kanyang utang. Inutusan ni Eliseo ang babaeng kumuha ng maraming lalagyan ng langis at ito ay napuno ng langis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sinabi niya sa babae na ibenta ang mga langis na ito para bayaran ng kanyang mga utang. Ayon sa tradisyon ng mga naunang Hudyo, pinaniniwalaan nilang ang babaeng ito ay ang asawa ni Obadya, isang taong nagligtas at nagtago sa maraming propeta noong panahon na sila ay tinutugis ni Haring Ahab. Sa isa namang pagkakataon ay may nagmagandang loob na isang mayamang Sunamita kay Eliseo. Pinagawan niya ng matutuluyan si Eliseo dahil alam niyang siya ay mabuting tao at alagad siya ng Diyos. Dahil dito ay nasiyahan si Eliseo at sinabi niya sa babaeng ito na magkakaroon siya ng anak. Di nga nagtagal ay nagkaanak ang babaeng ito. Lumaki naman ang bata, ngunit isang araw ay namatay ito. Muling tinulungan ni Eliseo ang babae at kanyang binuhay ang bata na siya namang ikinasiya ng Sunamita.
Ang kwentong ito ay mababasa sa 2 Kings chapter 4 verses 8 to 37. Maliban dito ay may isa pang pagkakataon na kanyang tinanggal ang lason na nasa pagkain ng mga propeta noong panahon ng taggutom sa Gilgal. Si Eliseo rin ang kasalukuyang propeta nang ang isang kilalang pinuno ng Syria na si Naaman ay nagkaroon ng ketong. Ang ketong noon ay sakit na wala pang lunas, kaya ang taong may sakit na ganito ay itinuturing na patay na. Iniutos ni Eliseo sa kanyang alagad na sabihin kay Naaman na pumunta sa maruming ilog ng Jordan at doon ay maligo ng 7 beses. Noong una ay ayaw itong sundin ni Naaman, ngunit kalaunan ay kanya rin itong ginawa na siyang dahilan upang matanggal ang kanyang ketong. Ang buong kwento ni Naaman ay mababasa sa 2 Kings chapter 5. Mayroon ding pangyayari kung saan pinalutang ni Eliseo ang talim ng palakol na nahulog sa ilog ng isa sa kanyang mga alagad. Sila ay nagpunta sa gubat sa tabi ng Jordan River upang bumutol ng kahoy. Nahulog ang palakol na gamit ng isa sa kanyang mga tauhan at ito ay bumagsak sa tubig. Sinabi nila ito kay Eliseo at dito ay hinagisan ni Eliseo ng sanga ng kahoy ang lugar kung saan nahulog ang palakol at ito ay lumutang sa tubig na kanilang kinuha. Minsan din ay nakilala si Eliseo ng mga taga-Syria dahil sa pagtulong niya sa hari ng Israel nang ang kaharian ng Israel ay inaatake ng Syria. Maraming beses na binalak ng hari ng Syria na salakayin ang Israel, ngunit lahat ng planong ito ay hindi lingid sa kaalaman ni Eliseo. Palaging sinasabihan ni Eliseo ang hari ng Israel na bantayan ang lugar na binabalak sakupin ng taga-Syria. Dahil dito ay palaging palpak ang plano ng hari ng Syria, kaya naisip niyang may nagtatraidor sa kanyang mga tauhan. Sinabi naman ng isang sundalo sa kanya na ang lahat ng ito ay dahil sa propetang si Eliseo. Dahil dito ay inutusan ng hari ng Syria ang kanyang mga sundalo para puntahan ang lungsod na kinaroroonan ni Eliseo. Kinabukasan ng umaga ay nakita ito ng alalay ni Eliseo at sinabi sa kanyang amo. Sinabi ni Eliseo na hindi dapat matakot ang kanyang alalay dahil mas marami silang kasama kumpara sa mga sumusugod na sundalo ng Syria. Ipinagdasal niyang mabuksan ang mata ng kanyang alalay at nangyari nga ito. Nakita ng alalay ni Eliseo na sila ay napapalibutan ng napakaraming kabayo at karwahing apoy. Nang salakayin na sila ng mga sundalo ng Syria, ay ipinagdasal ni Eliseo na bulagin ng Diyos ang mga sundalong ito. Ganun nga ang nangyari at dagdag pa nito ay ginabayan ng Diyos ang mga sundalong ito patungo sa Samaria. Kaya nang muling ibalik ng Diyos ang kanilang paningin ay nasa loob na sila ng lungsod ng Samaria kung saan malayo na sa lungsod ng Dotan na kinaroroonan ni Eliseo. Si Eliseo ay katulad din ng ibang mga naunang propeta na may kakayahang makita at masabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Siya ang nag-utos sa babaeng Sunamitang kanyang nilunasan ng anak na umalis muna sa kanyang tirahan dahil magkakaroon ng taggutom. Di kalaunan at ito nga ay nangyari. Si Elisha rin ang nagsabi kay Hazael na siya ay papatay ng maraming tao, maging sanggol man ito at mga buntis na babae, at siya rin ang magiging hari sa hinaharap at ito rin ay nangyari. Paano naman namatay si Eliseo? Kung ang kanyang guro na si Elias ay kinuha ng Diyos ng buhay at pinasakay sa umaapoy na karwahe, iba naman ang kay Eliseo. Siya ay nagkasakit ng malubha at namatay. Pagkatapos ay inilibing sa lupa. Walang milagrong nangyari. Ngunit alam niyo bang sa mga sumunod na panahon ay kinagawian ng salakayin ng Moabita ang kaharian ng Israel? At sa panahong ito ay may kakaibang nangyari. May mga Israelitang kasalukuyang naglilibing sa lugar kung saan inilibing si Eliseo. Nang makita nilang paparating ang hukbo ng mga tulisan palapit sa kanila, ay minadali nila ang paglibing at naitapon na lang nila ang bangkay ng lalaki sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, ay bigla itong nabuhay at agad na bumangon. Ang kamatayan ni Eliseo
ay nakasaad sa libro ng 2 Kings chapter 13 verses 14. At ito nga ang konting eksplanasyon kung sino si Eliseo na propeta ng Diyos.